Inaprubahan na ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ngayong araw ng Lunes ang pag-alis ng none of the above o nota option sa mga balota para sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Ang news now mula kay Jen Garcia. Nagharap ngayong araw ng Lunes ang Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng BTA Parliament, kung saan inaprubahan ng komite ang pag-alis ng none of the above o nota option sa mga balota para sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARMM. Ayon sa mga mambabatas, layo ng BTA Bill No. 396 na pasimplihin ang proseso ng pagboto at maiwasan ang kalituhan ng mga botante. Ang pag-aproba ay bunsod ng serye ng consultations at isang roundtable discussion kasama ang mga concerned stakeholders. Sa ilalim ng committee-approved measure, ang Commission on Elections sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Office ay aatasang irebisa ang official ballots upang tuluyang alisin ang nota option. Sa halip, pangalan ng mga kandidato at political parties na lamang ang makikita sa balota at obligado ang bawat partido na ipakita ang kanilang official logo. Nilinaw ng komite na ang panukala ay dadaan pa sa plenary debates kapag naisumiti na ang opisyal na committee report. Kasabay nito, sinimulan na rin ng CARCL ang deliberasyon sa BTA Bill No. 419 na naglalayong amyendahan ng Bangsamoro Electoral Code. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pagbaba ng minimum membership requirement para sa regional political parties mula 10,000 pababa sa 5,000. Pagpapanatili ng minimum 20% women representation sa party nominees at pagpapatupad ng 2% vote threshold para sa party seat allocation. Isinusulong din ng panukala ang pagsisynchronize ng unang parliamentary elections at sectoral representative elections maliban sa non-Moro indigenous peoples, ulama at traditional leaders. Binigyang diin ni CARCL Chair Siti Fahani Oyuyod ang pangunahing pangangailangang pabilisin ng proseso upang masiguro ang maayos at napapanahong paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ayon sa kanya, ipagpapatuloy ang deliberations ngayong Huwebes. Ang magkakasunod na hakbang na ito ay tinuturing na kritikal sa paghubog ng mas malinaw, inklusibo at organisadong electoral system habang papalapit ang makasaysayang unang parliamentary elections ng Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.